mga kaibigan, nakakapag-isip ako ng mga past day, past month, past week, nung mulang pumutok itong issue ng kung saan ang Pangulong Bongbong Marcos inililink sa sinasabing illegal drugs. Ito po ang nakakatawa, mga kababayan. Kung tayo po'y mag-iisip, tayo'y lalawakan natin ang ating mga kaisipan, nakakatiyak ako na ganun din ang inyong gagawin. Unang-una, nung panahon dati ni Pangulong Duterte, ang dami niyang pinangalanan sa sinasabing konektado sa illegal na droga na mga politiko na pinangalanan niya. Pero mga kaibigan, sinasabi niya, galit siya sa illegal na droga. Kung natatandaan ninyo, di po ba? Now, balikan po natin to mga kaibigan. May mga general na pinangalanan sa illegal na droga na konektado. May mga politiko, militar, mga pulis, kung sino-sino ang mga kinonek sa pangalan. At mayroon pang mga dinadawit na sinasabing Ninja Cup. Tayo naman mga pangkaraniwan mga Pilipino, tuwan-tuwa. Dahil nga, sa sinasabi natin, kung hindi dahil si Pangulong Duterte ang nanalo nung time ng presidential election noong 2016, hindi natin malalaman kung sino ang mga patong sa droga allegation ni Pangulong Duterte. Di po ba? At yun naman ay totoo. Now, itong sinasabi nila na si Pangulong Bongbong Marcos ay nagtitake ng droga, bakit hindi pinangalanan ni dating Pangulong Duterte? Bakit ngayon lang sila nag-iingay? At bakit nakakapagtaka mga kaibigan isang opisyal niya ang hinalal niya, inappoint niya bilang isang cabinet secretary at pinesto niya sa kabinete niya. Itong si Michael Yang. Sino ba tong si Michael Yang na ang sinasabi ng Kongreso sa investigation na pinangalanan na sangkot sa malaking illegal na droga sa ating bansang Pilipinas? Bakit yan hindi nabuking ni Digong? Bakit yan hindi nasilip ni Digong nung mga panahon niya na sinasabi niyang kaibigan niya ay si Michael Yang? Nakakapagtaka mga kaibigan. Hindi kaya itong mga sinasabing politiko na sangkot sa sinasabing niyang illegal drug ay mga kontra talaga sa illegal droga para masabing masolo nila ang operation, para masabing malinis sila? Hindi kaya pinagsasangkot nila sa narco-list na tinatawag ni Pangulong Duterte noong mga panahon niya? Kasi kung babalikan natin mga kaibigan ni isang politiko, ni isang general, wala pong napatunayan sa korte sa mga allegation ni dating Pangulong Duterte. At ngayon, lumulutang itong si Jonathan Morales, hindi kaya sila din ang nasa likod ni Jonathan Morales? Ako po'y nagtataka lamang at nagtatanong kasi may mga lumutang na video ng mga PAS na tuwan-tuwa si Morales kay dating Pangulong Duterte na nanonood siya. Di po ba? At pumapalakpak siya. Sa akin, pagiging DDS vlogger noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte, never ko siyang nakita, never ko siyang na-meet sa mga gathering, or na-meet ko siguro siya, hindi ko lang matandaan, dahil kung sino-sino naman nakakaharap ko nung term ni dating Pangulong Duterte. Ngayon na nakakapagtaka, bakit walang ginawa? Kasi, nasangkot ang pangalan ni Congressman Pulong Duterte sa sinasabing illegal drugs, di ba? Tahimik ang issue. Walang napanagutan dun. Papaano yung mga pinangalanan na wala naman talagang kinalaman na sangkot sa illegal na droga dahil nga sa kalaban sa politika? Pag-aralan nyo po ito mga kaibigan. Itong bidyong ito
itong reaction dito, hindi kaya konektado ito sa mga galaw ni dating Pangulong Duterte? 10 ng kanyang mga sinasabing trusted niya? Panoodin natin. Alam ko matatalino kayo. Ano ba itong kumakalat na balita? Na kaya raw pilit iniuugnay si Pangulong Marcos sa droga ngayon ay para pagtakpan at lituhin ang madla hinggil sa pagkakasangkot ng dating economic advisor ni Digong na si Michael Yang. Si Michael Yang na sabit sa Farmally Anomaly ay sinasabing may-ari ng shabu na nadiskubre sa isang warehouse sa Pampanga noong nakaraang taon na umaabot sa higit 3 billion pesos ang halaga. Ito ang lumalabas ngayon sa investigasyon ng Kongreso na si Ginoong Yang ang pinakamalaking importer ng droga mula China noong panahon ni Digong. Usap-usapan din na habang pinapapatay ni Duterte ang mga small-time pusher at user noon, tuloy-tuloy ang pagpapapasok daw nila ng shabu sa bansa. At hindi rin daw totoo ang war on drugs ni Digong dahil sila mismo ang may hawak ng drug trade noon. Pistado ka na, Digong. Mga kaibigan, hindi ba? Parang hindi malayong mangyaring totoo yun. At higit sa lahat, ni isa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Aminin natin, may nakita ba tayo na nahatulan sa mga politiko, sa mga general, na idinawit niya, na sangkot daw di umano sa illegal na droga? Ni isa, kahit isa. Wala. Di ba? Kaya, kung malikot ang isip mo, mag-iidududa ka at ang iisipin mo dyan, hindi kaya kalaban ng Duterte administration ng mga ito? Hindi kaya kakompetensya sa mga negosyo na malalapit sa mga Duterte? Kaya pinagpapangalanan? Hindi malayong ganun ang iisipin natin. Lalo ako, sabi ko nga, nagtataka ako, kahit isa wala man lang napanagot sa mga narcolis na pinangalanan niya o sa mga general na pinangalanan ni dating Pangulong Duterte. At tayong mga simpleng mamamayan at nung mga panahon na yun natatanga-tanga tayo, puring-puri natin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil ang pagkakaakala natin napakatino, napakamalinis, yun pala mas masahol pa doon sa mga binanggit niya.